Meron kang singsing, pero hindi singsing yan ng cabinet. Hindi singsing yan ng cabinet. Singsing yan ng mga Imperohanon. Ha? Singsing yan ng mga taong makasasala. Hindi yun singsing ng mga taong kunay sa Diyos. Huwag mo akong isama sa mga kasamaan mong gawa. Dahil hindi kayo talagang misyonaryo. Misyonaryo kayo ni Satanas. Misyonaryo kayo ni Satanas. Ang sabi nga, kung hindi madaan sa santong usapan, daanin sa santong latigo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat, and welcome to PBMA Official Talks. Ang i-report namin sa national sa inyo lahat sa episode na ito ay ang mga remittances, no? Mga chapters, local and international, na mga nagre-remit at hindi nagre-remit. As we go through all the papers of the list, 80% ang hindi na nagre-remit simula nung ako'y umupo ng pagka-president. Well, alam ninyo ang inyong mga obligasyon. Kung binabaliwala ninyo noon, if you want to stay again and again, if you want to stay in this association, sumunod sa ipapasunod, dahil walang ipapasunod ang nasyonal kung madadala kayo sa dilim, mapupunta kayo sa maling landas, na maging dahilan ng inyong pagkaligaw. Pero bago natin italakay ang about sa remittances, may pag-uusapan muna tayo. Kailan lang meron akong sinagot sa Facebook, no? Ako'y hindi active sa Facebook, pero kung kailangan sagutin, kailangan, kung hindi pa rin dadaan, ay hindi pa rin madala sa maayos na salita, eh kailangan na sigurong sampalin ng pagmumura. Dahil sinasabayan ko na lang kayo. Matagal ko na naririnig ito mga sinasabi na wala akong karapatan mag-expel ng miyembro dahil ang spiritual division lang ang may karapatan. Sabi ko sa nasyonal, kailangan natin ipaliwanag dahil kahit alam natin na hindi na dapat magpaliwanag, dahil maraming eng-eng sa inyo, katulad nitong Simplicio Canyon, na sinabi doon sa Facebook na only spiritual division ang may karapatang mag-expel. Now, let me tell you, lahat kayo dyan. Kapag sinabi kong kayong lahat, or kayo dyan, kung sino ang matatamaan. Let me tell you, andito tayo sa mundo ibabaw. Andito tayo sa mundong nahahawakan natin kung anong bagay. In short, we are in this material world. Kaya nga ang PBMA ay niregister sa Security Exchange Commission kasi meron tayong batas na kailangan sundin. Ang spiritual division na sinasabi ninyo, ayan ay hihigop ng inyong mga utak at kaluluwa. Pero habang buhay kayo, sumunod kayo sa batas. Dahil again and again, PBMA, this association is under the law of our government, is under the law kung saan kayong bansa nandyan. Gets? Naintindihan na mga eng-eng? Kaya huwag kayo nagsasalita ng hindi ninyo kayang panindigan. Dahil lahat na ibabato ninyo sa aking mga laway ninyong mga bababaho, hindi laway ang ibubuga ko sa inyo, kundi bala ng kanyon. Kaya okay, Simplicio Canyon, baka madali ka ng sarili mong apelyido ha. Pero hindi naman na yata sumagot. Huwag kayong basta-bastang magsasalita. Sabi ko sa inyo ng ilang beses, pag ako'y pinariringgan ninyo, at kapag minalas kayo, at sagutin kayo dyan sa Facebook, talagang mukhang end of your world na yan. End of your life na yan. Lalo na kapag sumagot pa kayo. Pero pag manahimik kayo, walang gulo. Pwede lang kayo magsalita, why not? Make sure lang na kaya ninyong panindigan ang mga salita ninyo. Lalo na pag ang tukoy ninyo ay ang topic ninyo ay ako. Dahil hindi ko kayo kilala. Mag-ingat kayo sa mga salita ninyo. Number 2 issue. Sundin natin si Madam dahil hindi naman niya talaga nasasakyan at naintindihan at naunawaan ang patakaran ni Supreme President noon.
Sakyan? Ano ako sa sakyan? Anong patakaran ng ating Supreme President? Hindi ba't wala naman siyang pakialam sa asosasyong ito? Hindi ba't oo lang siya ng oo? Dahil ang ugali ng ating Supreme President ay ayaw niya ng management. Hindi nga niya minamanage yung sarili niyang tinitirhan. Walang pakialam yan. Labas-pasok lang ng kwarto yan. Kapag may makikipag-meeting yan noon, nung hindi pa siya nagtatago, oo lang ng oo. One time, nagkukwentuhan kami nung dinalaw ko siya. Sino yung mga yun? Nag-tennis ako, galing ako nag-tennis doon sa tennis court, na ginawang hinlayan na niya ngayon. Kasama ko pa nga yung ama ng aking bunso noon. Sabi ko, sino yung mga yun? Ay, hindi ko may, mga round-uppers daw, ging. Okay. Bahala sila. Alam na nila yung ginagawa nila. Pananagutan naman nila yan baka naman hindi tama yung mga pinapirmahan. Wala naman. Bahala sila. See? Kilala ko ang kapatid ko. Ano sinasabi ninyong hindi ko masakyan ang kanyang patakaran? Wala siyang patakaran. Wala siyang pakialam. Dahil sarili nga niya, pinoproblema na niya. Kahit noon pa. Kaya huwag ninyong sasabihin na hindi ko maintindihan ang trip ng aking kapatid. Talagang hindi ko maintindihan ang trip niya. Wala akong trip Tsaka sa amin magkapatid, walang basagan ng biyahe. Walang basagan ng trip. Sinasalungat ko lang siya, sinasalubong ko lang siya kapag sumobra na. Because I'm concerned sa kanya. Okay? Bilang magkapatid. Pagdating sa asosasyon, kahit sabihin pa niya, ging, wag mo pakialaman na please, ang international yan ang bumubuhay sa akin. Sa local ka lang. Hindi pwede, International is still under the umbrella of national. Kapag gano'n na, at hindi tama, dahil concerned ako sa aking kapatid, kinukorek ko siya. Hindi naman siya nakikipag-away. Amazona nga ang tawag niya sa akin, hindi ba? Kaya, huwag ninyong sasabihin na hindi ko nasasakyan o naintindihan ang misyon ng aking kapatid. Alam ko ang misyon ng aking kapatid, hindi lang niya nagampanan. Dahil, uulitin ko sa inyo ulit, palagi ko na itong nababanggit sa inyo. It's only between my brother and my father. Nagre-rebelde ho ang aking kapatid sa aking ama. Nagre-rebelde din siya sa pamilya, sa sarili niya, sa lahat. Dahil, pinatay ang kanyang ambisyon. Kaya, huwag ninyong sasabihin na hindi ko naintindihan ang misyon ng aking kapatid. Dahil kung ano man yung kasalanan niya, bahala siya. Ngayon, nagbabayad siya. We don't know up to when. 100 years? 1,000 years? We really don't know. But isa lang ang masasabi ko sa inyo na kaya kong panindigan. Nagbabayad na ho siya sa ngayon ng kanyang mga kasalanan. Sa mundong ito, sa sarili niya, sa mga tao, at kung ano nagawa niya sa asosasyon. Gets? Dahil wala akong pakialam dyan, dahil wala nga makakasalba kahit sino. Ama, anak, kapatid, kaibigan, kapitbahay, asawa, wala. Sino sa inyo dyan? Di ba lahat kayo dyan nagmamahal sa ating Supreme President? Huwag na ninyo ako isama, dahil ako totoo Kayo dyan, ginagamit lang naman ninyo siya. Hanap buhay lang siya sa inyo. You think he doesn't know that? He knows. From the start. Kayo ang sinasakyan niya. Dahil, alam nyo na yun, nabanggit ko na yun. Ito naman si Mungkado. Ito Mungkado ba ito? Ito namang na-expel. Itong Jerry na ito. Ikaw napaka-eng-eng mo. Mabanggit ko lang si Mungkado, Napaka-eng-eng nitong taong ito. Sasabihin niya doon sa screenshot na nabasa ko. Hayaan muna natin si Madam ngayon ilaalis pagka-PBMA. Hindi ba't meron akong video? Panoorin mo nga, eng-eng Jerry. Meron akong video na sinabi kong, I will never resign. Never. Kayo magpapatras sa akin? Kung ganun lang kabilis inirok ang aking kapatid dahil hindi sumunod sa dapat ipinagawa sa kanya ng aming mga ama. You think I'm stupid not to follow them? Sino lang ba kayo?
Pare-pareho lang tayong tao dito sa mundong ito. Mahirap kalaban ng ulap, mga anak. Hindi pwedeng lampasan ang ulap. Hindi pwedeng lampasan ang mga spiritong nagpakilala sa atin para magbigay ng gabay, para tayo'y mapuntas sa liwanag. Para sana maayos natin ang ating paghahanda habang buhay pa tayo. Inaayos natin ang ating mga kaluluwa, baka nagbabaka sakali lamang na mabawasan at mapadali nating malinisan ang ating kaluluwa pagdating ng judgment, kamatayan. Wala namang sinabi ang ating ministro na dito sa ating asosasyon, narinig niyo yung mensahe niya. Wala akong sinabi na dito sa ating asosasyon makikita or matatagpuan ang kaluwasan ninyo or salba na masasalba na kayo or salvation. No. Maging mabuti lang tayo sa sarili at sa kapwa. Baka sakaling mapadali ang ating punishment. Kaya ikaw, Eng Mungado, Jerry, manood ka lahat ng video, hindi yung pipiliin mo lang. Manood ka. Kung meron kang gusto, kayo dyan. Meron kayong gustong ikomento sa akin, manood kayo. Sasabihin ko ito sa Facebook. Naaalis naman si Madam, sinabi ni Master, sinabi ni Supreme President na si Amazona aalis ni PBMA. Teka, baka may video siya na nagsabing hindi siya aalis. Mag-isip kayo. Hindi yung yaw-yaw kayo ng yaw-yaw. Eh di ngayon, marami naman nagsabi, ano ngayon kung magdasal na lang ako sa chapter? Very good. It's because, kung pupunta lang din kayo ng chapter at nagbibigay ng mga maling salita, mga hindi totoo at tamang mga salita sa inyong kapwa members, you should stay home and put zipper in your mga bunganga. Dahil, hindi kayo kailangan sa asosasyong ito. Hindi kailangan ng inyong mga speech. Hindi kailangan ng inyong mga salita. Kung mga kasinungalingan, panluloko, mga mali lang ang inyong ipa-implement o ibigay sa inyong kapwa-membro. We don't need that here. I don't need that here. Bakit ako magre-resign? Susukuan ko kayo? Natatakot ako sa inyo? Por Diyos, por Santo, ang taas naman ang pangarap ninyo. Napaka-ambisyoso at ambisyosa naman ninyo. Hindi ipapanganak ang aking katapat. Iyon ang sasabihin ko sa inyo. Mismong Satanas aatras sa akin. Bakit? Dahil wala akong ibang dala, wala akong ibang sinasabi sa inyo, wala akong pinapasunod sa inyo, kundi puro tama at salita ng Panginoon. Hindi pwedeng ipinanganak ang sasabihing katapat ko. Dahil wala akong katatakutan, dahil wala akong inilabag at ilalabag at lalabaging batas kahit saang bansa. At kahit saang bansa ako pupunta. Hindi ipapanganak ang aking katapat dahil may takot ako sa Diyos. Kilala ko ang totoong Diyos. Alam ko kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ipapanganak ang aking katatakutan at katapat dahil uulitin ko. Wala akong gagawin at bibitawang mga salita na ibibigay sa inyo, kundi puro mapapunta kayo sa tama, mapunta kayo sa liwanag, at puro salita na galing sa langit. Naintindihan niyo? Hindi tulad isa sa inyo dyan. Hindi isa sa inyo dyan ang katatakutan ko. 4 ang nagpaluyo sa ako. 4. Tandaan ninyo, ang isa sa kanila ay 1 bilyong taong bangungot ang kaya nilang lamunin. 1 bilyon ang isa sa kanila. Bangungot. Ilan lang ba kayo dito? Wala pa kayo sa kalingkingan na bangungot sa isa sa kanila. Aatrasan ko? Kaya bago kayo magsalita dyan, siguraduhin ninyo. Kaya ang sabi ko sa inyo, kung may ambisyon kayong patumbahin ako, kung meron kayong ambisyon na palitan ako, kung meron kayong ambisyon na sirain ako, mag-isip kayo ng 4 na bilyong beses.
Dahil, paano ninyo matatalo ang batas? Aber? Paano ninyo makukontra ang bylaws ng PBMA? Paano ninyo tatapatan ang apat na nandito sa ating asosasyon? Paano ninyo tatapatan ni dahil nga itong apat na ito hindi nga tinatapatan ang Panginoong Ama? Kayo pa. Ayusin niyo ang mga buhay ninyo bago ninyo ako retratan. Ayusin ninyo ang mga buhay ninyo, salita ninyo, mga kilos ninyo, bago ninyo planuhin o magplano kayo ng hindi maganda. Dahil ngayon pa lang, kalbaryo na ang sasalubong sa inyo. Dahil wala akong gagawin, sabi ko nga sa inyo. Wala akong gagawin, wala akong sasabihin na ikapapahamak sa inyo. Kayo na ang may gusto na mapunta kayo sa limbo. Anong introduction natin? Ano sabi ng ating ministro? Kayo ang aatrasan ko. Mga misyonaryo kayo ni Satanas. Mismo ngang Satanas. Ni mismo ngang Satanas. Hindi nga wala nga lakas ng loob yan humarap sa akin. Kayo pa. Mga misyonaryo at misyonarya kayo ni Satanas. Again, kapag sinabi kong kayo, alam na ninyo kung saan kayo. Misyonaryo ba kayo ng apat? Ng ating spiritual division ng Four Corners? Or misyonaryo kayo ng Satanas? Ha? Kung sino sinasabi ng Satanas ng ating ministro, hindi ko na alam. Salita niya yon. Hindi ko salita yon. Hindi pa nangyayari ang kaguluhan na ito, meron na silang mensahe. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, bago ako nagparinig at nagpaliwanag mga mensahe nila, mag-ingat kayo sa inyong mga salita. Siguraduhin ninyo na kaya ninyong sanggain. Dahil pag ako umatak, hindi lang ako ang atak, kundi mga salita nila Lolo Adriano, ng ating ministro, ni Captain Capuljuri at ni Dr. Yuge. Wala pang mga kung ano-ano mga sing-sing dyan, may salita na siya. Oo nga, may sing-sing nga kayo, pero sing-sing yan ng enterohano. Sing-sing yan ng mga makasasala. Sing-sing yan ng hindi miyembro sa PBMA. Sing-sing yan ng mga hindi maka-Diyos na tao. First batch of Red Ring. Now, let's discuss first batch. Anong nangyari sa mga round-uppers na ginawang negosyo ang Red Ring? Hindi ba't natabunan sa Ondoy? Hindi ba't buhay pa sila itinabunan? Sila ang mga first batch na ginawang negosyo ang Red Ring. Yes, ang ating Supreme President ay inapprove niya yon. Pero ang sabi niya sa akin, wala akong sinabing na itabi nila ang blue and white. Hindi ba't natabunan ng lupa? Sasabihin ninyo, magre-red ring ako dahil grabing kapangyarihan ng red ring. Dahil sinalba ako nung may dumating na kalamidad. Hindi ba't natabunan itong mga first batch? Ano yung mga kapitbahay ninyo na hanggang ngayon buhay pa? Ano yung kapitbahay ninyo, mga kaibigan ninyo na hindi mga membro na o kaya mga members ng PBMA na hindi naman naka-red ring hanggang ngayon ay humihinga pa? Wala sa sing-sing ang kapangyarihan ng ating kaluwasan dito. Ang Diyos ang magdedesisyon kung kailan ka matigok. Kung kailan tayo matigok, ang Diyos ang magdedesisyon. Paano yung mga hindi PBMA na hanggang ngayon maganda ang buhay, namumuhay na marangya, namumuhay ng maayos, hindi sila PBMA at yung ibang mga PBMA rin. Ikaw, sabi mo makapangyarihan ang red ring dahil nagamot ka sa sakit. Red ring ba ang nakagamot sa sakit? I will give you an example. Nandoon ako sa Tondo subchapter. Nagpe-prepare ako ng lecture. I was preparing a lecture. I was writing. Ang ingay-ingay, may babaeng sumisigaw. Tumayo ako, nasaan ba yung maingay na yan? Pahintuin natin. May ginagamot si Romel Revilla doon sa kabilang kwarto. Dire-diretso ako, pinasok ko. Sabi naman ito ni Romel, doon sa babae, sinalubong ako, Madam, hindi na yan babae, lalaki na yan, sinaniban. Sabi ko, Romel, tumabi ka nga. Dahil nagmamadali ako, may gagawin ako. Sinabi ko doon sa babae, kilala mo ba ako? Opo. Sino ako? Si Madam J. Tumayo ka na dyan. Pag hindi ka tatayo, kakalag ka rin kita. Madam, yung sapatos ko nandoon. Isuot mo. Tumayo ka. At hirap daw siyang tumayo at maglakad. Tumayo ka. Hindi ko sinabing makapangyarihan ako ha. Kinukwento ko lang sa inyo ang buong senaryo. Nandoon yung asawa ni Romel Revilla, si Elisa. May mga tao doon sa kwarto. Sumilip. May mga kasama rin ako.
tumayo ka, makakalakad ka, at umupo ka mismo kung saan ako magle-lecture sa harap ko, makinig ka sa aking lecture. E di sumunod siya sa akin, mga tao na nandun sa labas ng chapter, "Hay, ano sister? Oh, 2 oras ka na doon, ganyan-ganyan." Si Romel naman hawak-hawak yung napakalaki, mas malaki pa sa ulo niya na singsing na pula. Sabi naman niya ng babae, "Madam, sinusuntok kasi ako ni Romel eh. Sinabi ko nga sa kanya, tama na nila, sasaktan ako. Pinagpipilitan niya na may sanib daw ako." Di ba nauso yan sa NCR? Magbabayad kayo ng malaki, sasabihin may sanib kayo. Hindi ninyo na-realize yung nanggagamot sa inyo yun na may sanib. Ginagawa lang kayong gatasan. Niloloko lang kayo. Eh bakit ako sinabi ko, kilala mo ba ako? Eh di tumayo. Napakalaking babae. Ang taba, malaking babae, mataas. Sinabi ko, kakalad ka rin kita pag hindi ka tumayo. Eh madam, nahirapan po ako maglakad. Isuot mo sapatos mo, sumunod ka sa akin, umupo ka sa harap ko. Opo madam. Eh di the whole time nandoon, pagkatapos ko mag-lecture, kinantahan ko, nagsayawan, sumayaw din siya. You always make things complicated. Walang sanib, sasabihin niyo may sanib. Walang sinabi sa inyo si Supreme President na iyan ang isuot ninyo, pinagpipilitan ninyo. Walang sinabi ang Supreme President na tanggalin ninyo ang blue at saka white, tinanggal ninyo, na itinabi ninyo. Kayo lang yan. Kaya kayo, aatrasan ko. Napanood nyo ba yung At Home with Jade and Ava na video? Hindi ba't may kumantang abogado dito? Pinag-uusapan kung paano kayo matugis. Kapag expel na kayo, kapag suspended kayo, kapag nagsasalita kayo na nakakasira sa PBMA, mas kakasuhan kayo. Doon, pag nagpo-post kayo, suspended or hindi kayo suspended, expelled or hindi kayo expelled, at nagsasalita kayo tungkol sa PBMA na nakakasira, kung may probable cause, kakasuhan namin kayo ng cyber libel. So, ulitin ko, huwag kayong magmamalaki sa akin. Hindi ako nasisilaw dyan sa mga kasinungalingan ninyo, kayabangan ninyo. Dahil ako may loyalty ako. May loyalty at marunong sumunod. So saan ninyo ako titirahin dyan? Kakampi ko ang amang makapangyarihan sa lahat dahil I'm obedient to Him. Kakampi ko ang Four Corners dahil may loyalty ako sa kanilang apat. I stayed blue and white because that is the official color and the only colors of PBMA. Saan ninyo ako matatalo dyan? Dito naman sa NCR, Metro Manila, yung dating Vice President, grabe yun. Hindi ko alam, hindi ko nga kilala yun. Grabe magsalita about me. Sobra. At grabe, mga CH, nagbabaha ang CH sa NCR. Hindi nire-remit ng maayos. Anong nangyari? Hindi na nagising. Sino ba? Pag-usapan natin ang Rubinian. Sino ba ang nag-brainwash at naghikayat kay Benji na mag-master-master dyan? Hindi ba si Bernie? Malusog si Bernie. Bigla na lang hindi nagising. Dahil nakalimutan niya. Dinala yan si Bernie ni Buwa ng uncle niya. Tinali iyan sa pier kasi baliw. Nakatali iyan sa pantalan sa San Jose, matagal. Ilang oras yan na nakatali dahil nagwawala. Nakalimutan niya. Bakit siya gumaling? Sa kapangyarihan ng ating ministro. Sa kapangyarihan ng ating spiritual division. Gumaling siya. Hindi naman siya heart to heart ni Manoy. Hindi naman siya talagang ginamot ni Manoy. Nakalimutan niya na naging tao siya. Uli. From baliw to mild, medyo, kung walang sumpong. Naglakas loob si Benji dahil siya talaga ang nag-feed. Siya, kahit si Manoy hindi na pinakinggan ni Bernie. Anong nangyari? Tsugi. Yang mga bangungot dyan na hanggang ngayon hindi pa natsuchugi, mas matakot kayo. Either binibigyan kayo ng pagkakataon, pero kailan ninyo pag-iintahin? Sino kayo para magpaintay? Or, unti-unting pinaparusahan na kayo. To be continued yan kapag namatay na kayo. Kahit anong kayod ninyo, nagtataka kayo, hindi kayo nakakapag-ipon. Dahil hindi naman sa inyo yan. Walang imposible sa Diyos. Isang ganun lang niya, wala na lahat sa atin. Pangalawa, ipatayo nga kayo ng bahay dahil sa pinaghirapan ninyo, pinagtrabahoan ninyo. Nandoon kayo sa bahay, pero you feel empty. You feel unhappy. Magulo ang bahay ninyo, away ng away dito, hindi kayo nagkakasundo mag-asawa. Pangatlo, kung meron man kayong bahay na naitayo, hindi ninyo napapakinabangan dahil malayo kayo. Para kayo naglalakad na walang ulo, hindi rin kayo
nakakaharap sa akin dahil wala kayong may pagmamalaki. Dahil puro mali ang ginagawa ninyo. Nagmamayabang kayo. Sasabihin ninyo, hindi naman PBMA yan si Madam, bakit naging president? Eh di tanungin ninyo si Captain, katanungin ninyo si Lolo, tanungin ninyo ang ministro, tanungin ninyo si Dr. Yuj. I will dare any one of you there. Sabihin ninyo ito, Captain Capuljuri or Dr. Yuj or Lolo Adriano or Divine Master, bakit ba si Madam Jade ang ginawa ninyong president? Hindi naman PBMA yan. Dinidare ko kayo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa inyo. Paglalaroan ninyo ang desisyon nila, paglalaroan ninyo sila, tingnan natin what will happen to you. There. Hindi man ninyo maramdaman agad-agad, o baka yung iba maramdaman agad. Kung hindi man maramdaman agad-agad, dinidare ko kayo. Questionin ninyo ang spiritual division, bakit ako ang naging president. Questionin ninyo sila. Sabihin ninyo sa inyong mga dasal bago kayo matulog o kaya kahit anong oras. Lolo Adriano, hindi ko matanggap na presidente o leader namin ngayon si Madam Jade. Tingnan natin. Kung hindi mababasag ang ulo ninyo unti-unti sa sakit. From head to toe. Dahil binabastos ninyo ang desisyon nila. Kung ang Supreme President ay paulit-ulit siyang 2 beses sa iba't ibang pagkakataon nung siya'y nahuli, na matagal na niyang pinagkatiwala sa akin ang asosasyon na ito. Kayo? Binabastos ninyo ang aking pamamalakad. Binabastos ninyo ang administration. Kung may mas maliit pa sa muta, gano'n ang tingin ko sa inyo. Uulitin ko dahil mga bastos kayo kina Lolo Adriano. So first batch, natabunan ng lupa. Dito naman sa NCR, hindi na nagising. Doon sa Dinagat Island, si Bernie hindi rin nagising. Dahil siya ang naghikayat kay Benji na mag-master-master. Siya ang nag-utos sa mga tao na makipagsunggaban, makipagpatayan para mangagaw ng hindi sa kanila. Next video, pag-uusapan natin, kapag natapos na ang meeting namin sa ating abogado, pag-uusapan natin ang pag-agaw ng Rubinian sa mga properties ng PBMA. But ito, mga remittances at kung ano-ano pang mga palamuti sa ating video sa araw na ito. Dito naman din sa NCR, buhay pa nga si Lucita. Pero sasabihin ko sa inyo, bakit pinaglalaban ang ng mga ito ang Red Ring? Bukod sa mga eng-eng at binabastos at malakas ang loob, binabastos nila sila Lolo Adriano. Para sa kaalaman ng lahat, 18,000, 18,000 ang singil ni Lucita sa mga OFWs kapag gold daw at Red Ring. Sa mga taga-international, 18,000. Kapag nandito ka lang sa Pilipinas, 8,000 pesos. Kapag silver na singsing, which ito dapat ay any amount, donation lang. See? What will happen to these people nga? Because sabi ni Lolo Adriano, no one has the right to change the faces, pamamalakad, faces, pamamalakad, kabuuan, hindi mukha. No one has the right to change the name. No one has the right na angkinin ang kung ano. Pinalitan ang 7. Ano bang sabi ni Lolo Adriano? Ano bang sabi nila ni Ministro? Ingatan ninyo ang instrumento na 7 dahil katumbas siya ng buhay ninyo. Pinalitan. If I could vividly remember, I was there again after playing tennis. Nandoon ako noon nung sinabi ni Manoy, galing dito yung round-uppers ging. Kasi papalitan yata nila ang 7 gawing 7-9. Ha? Bakit? Ewan ko sa kanila, trip nila yung ging eh. Pero nawala yun sa isip ko dahil wala naman akong pakialam noon. Siyempre, ginagalang ko si Manoy. But it doesn't mean, hindi pa ako ipinanganak, nagdadasal na ako ng dasal ng ating ministro. Hindi pa ako ipinanganak, nagdadasal na ako ng salita ng Latin ng Panginoon. Meaning, dito kasi ako ilalagay. Kung mag-gets ninyo, okay. Kung hindi rin, problema nyo na yan. Now, ang silver, any amount. So, can you imagine 18,000? Kaya talagang ipaglalaban niya yan. Kaya pala nung nagkausap kami, ang sabi niya sa akin, Madam, dito kasi ako nabubuhay sa Red Ring eh. Ano ba sabi ng ating ministro? Tatalikuran lang ako ng aking mga tao at mga kadugo dahil sa salapi. Hindi ba 80-90% or 99% nagpunta ng Rubinian dahil pinangakuhan kayo? Nabibigyan kayo ng house and lot? House, shaw, lata. House and lot. Nasaan ngayon? Meaning, kaya kayo umalis sa PBMA,
Dahil pinangakuhan kayong bibigyan kayo ng pera, 1 million each. At house and lot. Pangalawa, dahil akala ninyo wala ng PBMA. Well, kung ganun ang dahilan ninyo, andito pa ako, presidente ako ng PBMA, legally, spiritually, and materially. Bakit hindi kayo babalik? Dahil hindi talaga kayo dito. Or, sinadya ninyong magpaligaw. Dahil nasa Biblia ho yan. Sabi sa Bible, binanggit din yan ng ating ministro na nasa Biblia, huwag ninyong intayin na bubulagin kayo ng Panginoon. Huwag ninyong intayin na gagawin kayo bingi. Meaning, hindi naman talaga kayo bulag, pero hindi na ninyo nakikita ang mga tamang gawa. Hindi naman talaga kayo bingi, pero hindi na ninyo naririnig ang mga tamang salita. Dahil ang gusto lang ninyong ipasok at makita yung mali. Kung gusto ko lang mag-recruit at padadamihin ko kayo, dahil kung gusto ko lang ng pera ninyo, bubulahin ko kayo. Sasabihin ko lang ang mga gusto ninyong marinig. Pero hindi ganun ang mission ko. Ako ang hindi ninyo masakyan. Huwag ninyong sasabihin na ako ang hindi marunong sumakay sa mission ni Manoy. Dahil hindi nga ako takot mamatay. Pero ayoko naman magpakamatay. Kaya inaayos ko ang aking mga kilos at salita. At inaayos ko ang aking mission para hindi ako mairok. Kaya, magmatigasan kayo, wala akong pakialam. Dahil ang itatapat ko sa inyo ay batas. Okay? Dahil pagmamalaki ninyo sa akin, uulitin ko, babalikan natin. Nakatira nga kayo sa bahay ninyong maganda dahil pinaghirapan ninyo yan. Or kaya, nasa malayo kayo, patuloy kayong nagpapagawa ng bahay, ang ganda-ganda ng bahay ninyo, para hindi kayo nakatira doon dahil malayo kayo. Pagdating na mag-retire na kayo, lata ng bahay ninyo. O kaya, malayo man kayo o malapit, nakatira man kayo sa inyong pinatayong bahay, natatakot kayo. Nabubuhay kayo ng may mga pangamba. Nabubuhay kayo ng walang peace of mind. Nabubuhay kayo ng puro takot. Bakit? Takot. Hindi kayo makaharap sa akin? Bakit? Hindi kayo dapat matakot. Alam niyo kung bakit? Ayaw niyo magpakumbaba. Kahit alam niyo mali kayo. Dahil Satanas ang sinasamba ninyo. Pride. Ang Diyos ng garbo or pride is Satan. Kailan kayo nakabalita sa akin na humarap sa akin ay sinapak ko o binaril ko? Haharap kayo sa akin bilang tao, haharapin ko kayo bilang tao. Kakausapin ninyo ako bilang tao, kakausapin ko kayo bilang tao. Pero, huwag kayong manindigan sa mali. Dahil hindi ko kayo uurungan. Kaya, nabubuhay kayo na puro pangamba. Hindi kayo basta-basta nakakatulog. Kahit sobra na kayong pagod, madali kayong magising. Hindi fresh ang inyong araw, hindi fresh ang inyong mukha. 40 lang kayo, mukha na kayong 70. 30 lang kayo, mukha na kayong 50. It's because nagpaparamdam ang apat. It's because, ang sabi ni Lolo Adriano, mga anak, hangtod karon, among ipapakita ang among pagpamatuod. Sila Lolo Adriano, atrasan kayo. Bakit finishing line? No, magandang topic ito. Why finishing line? Nasa bylaws ho. Nasa bylaws ho. Bylaws ng PBMA. Pinasulat ng ating ministro. Sinabi kay Nazareno, isulat mo dyan sa bylaws na ang pwede lang mamuno ng asosasyong ito ay puro anak lang ni Mami Glenda. Puro anak ni Mami Glenda. Hindi niya sinabi mga anak ko. Klinaro niya, puro anak ni Mami Glenda. Kung babasahin ninyo, puro anak ni Mami Glenda. Kung unawain ninyo, sino ba lang ang PBMA na ngayon na anak ni Mami Glenda? Hindi ba't lahat sila nag-Rubin yan? Ha? May iba na silang master? Master na ang tawag nila sa kanilang pamangkin? Kung hindi ba naman? Dahil nasa politics sila lahat eh. Doon papasok ang mensahe ng ating ministro. Lahat ng kadugo ko at mga membro sa PBMA, tatalikuran nila ako dahil sa kanilang sariling interest. Dahil sa salapi. Dahil sa kanilang mga ambisyon. Nangyari o hindi? Nangyari. Nasa politics sila lahat eh. Di magmamaster sila sa maraming tao. Bakit finishing line? Kapag mawala na itong katawan na ito, spiritually, sa ating batas, sino pa bang anak ni Mami Glenda ang PBMA? At nanatiling PBMA na hindi lumipat at naghanap ng ibang master. Dahil ako ang master ko si Jesus Christ. Hindi ako miyembro ng aking ama, kaya daddy ang tawag ko. O kaya kaharap ka kayo, ministro. Hindi ako fanatic ng aking kapatid, kaya Manoy. Finishing line. Bakit finishing line?
Bakit? Yang mga anak ba ninyo at mga apo, sigurado ba kayong manindigan yan sa PBMA? Yung mga bangungot at mga sutil na naiwan dito sa PBMA, mga ilang taon na ba kayo? Itong henerasyon natin, kapag maubos tayo, sino ang susunod na PBMA? Mga anak nyo? Ilan na lang siguro? Wala pang 10? Paano masusustain ang mga chapters at saka national? Pwera na lang, kung magkakasundo lahat ang anak ninyo dyan at mga apo na mamimera lang din. Pero, walang imposible. Kapag sinabi na ng Four Corners na finishing line, that is finishing line. Because our generation is the last generation. Ilan kayo dyan na masasabi ninyo sa akin na inyong mga anak at mga apo, how can you speak in behalf of your grandchildren? Are you sure na ipagpapatuloy ng inyong mga apo ang PBMA? Na nalaman nila na puro kayo taliwas, puro kayo satanism, puro kasinungalingan ang inyong ibinahog sa kanila. How can you put words into the mouth of your children na ipagpapatuloy? Baka naman naggaling-galingan lang yan sa PBMA dahil buhay pa kayo. Pero pag tigok na kayo, tatalikod na yan sa PBMA. Lalo na kung nakapag-asawa nga yan ng mega nito dito. Ilan na lang. Buti sana kung dalawa lang natira, pero totoong sumusunod sa pinapasunod ng ministro. Kung hindi, lalo na. So, finishing line. Bukod sa wala ng anak si Mami Glenda na PBMA, ang mga henerasyon ninyo, kung meron kayong anak, 1, 2 lang, 3, na susunod, paano siya makakasiguro na yung mga anak niya ay susunod din? Na manindigan, ha? Magpe-PBMA. Marami dyan. Nagsisingsing, nagdadasal ng PBMA, pero ginagamit sa pangkukulam. Meron tayong napanood doon, butin hindi binanggit ang PBMA. Sa palabas ni Corina, dasal ng PBMA, ginagamit, namana daw niya sa lolo niya. Pero kung pakikinggan mo, mga dasal ng PBMA, pero ginagamit daw niya sa pangkukulam. So, hindi tayo maka-file ng case dahil hindi naman binanggit ang PBMA. Pero ganun, gagawin nila sa taliwas. Gagawin nilang kasinungalingan ang lahat ng turo ng Four Corners. So, finishing line. Ganun yun. Kayo ngayon na nanindigan, bangungot man o hindi, sutil man o mabuting misyonaryo at misyonarya, hindi ninyo masabing hindi matatapos ang PBMA. Dahil after your generation, who will follow you? Because my generation, I am sure, they will not. Hindi naman magpaka-honor ang mga anak ko para kayo haharapin sa mga kabastusan ninyo. Swerte naman. Kaya, okay, then let's move on to our topic. Makikita natin sa screen ang Dinagat Islands 1 chapters. There are 2 areas of Dinagat Islands, no? Alan 1B Eclegio. Oh, okay ang remittance. 2016, 17, 18, 19, 20. Katulad nito, Alan 1. Hindi ba si Alan 1 ang unang-unang nag-oath ng pagkarubinyan? Okay? So, tingnan natin sa screen. Kapag X ho, meaning hindi nagre-remit. Kapag slash, nagre-remit. So, nakita natin ang 28 chapters sa Dinagat Islands 1 chapters. Ang susunod po ay Dinagat Islands 2 chapters. Dinagat Islands 2 chapters ay 26 chapters. Doon sa 40, Jade and Aga chapter yan eh. Nung kasagsagan ng mga baliw itong pamilya ko, ginamit ang pangalan ng ating Supreme President, tinawagan daw doon. Nagbigay ho ako ng personal check ko ho ng 300,000 pesos para gagawin ko sanang modelo yon sa buong mundo ng chapter
na matatapos at dadagdagan ko pa ang pera. Anong ginawa? Wala. Binulsa lang ng officials, ng president. Hindi ko na pinalaki yun. Maliit lang na halaga yun. Hindi ko tuloy na partihan ang anak ko. Pamparty yun ng aking bunso, kinausap ko siya. Hindi na tayo magparty na, ibigay natin sa chapter para maging modelo na matapos talaga ang chapter. Pero binalik nila sa New West Virginia. Itong New West Virginia, pinalitan na dapat ito ng Jade and Aga chapter. Ito sana ang magiging modelo na matapos ang chapter talaga dahil gagastusan ko talaga itong pag-agandahin ko. Maliit lang pero tapos. Pero wala. Ginamit ang pangalan ni Manoy na tinawagan ko. Noy, gaano ba katotoo, Noy, na pinabalik mo na naman sa New West Virginia ang chapter sa 40? Pangalan namin ni Aga yun. Ha? Wala ako, hindi naman ako nakikialam dyan, Ging. Alam mo na kung sino ka. Sige na lang. Itong Wilson din, pangalan to ng Natasha Anya. Dahil medyo malaki-laki ito at nandoon sa sulok, bibilhin ko sana ang lupa na nasa harap para ma-extend. Para maganda sana. At matapos, wala rin. Binalik din nila sa Wilson. Dahil ginamit ang pangalan ni Manoy na hindi daw pumayag si Manoy. So, Dinagat Islands 1, there are 28 chapters, mother chapters. And Dinagat Islands 2, there are 26 chapters. Pag-uusapan din natin mamaya pala. Dahil, yung mga subchapters na magtabi-tabi lang, tabi-tabi, gagastos pa kayo ng doble. Gagastos kayo sa subchapter, gagastos din kayo sa mother chapter. I-abolish na ho natin yan. Meron po tayong first na ma-abolish dito sa NCR. Mamaya po, tatalakay natin yan. Next is Southern Luzon chapters. And there are 39 mother chapters in Southern Luzon. Ang susunod po ay Northern Luzon chapters. There are 36 mother chapters. And let's go to Mindanao. Southern Mindanao chapters, and there are 38 mother chapters. Let's go to Northern Mindanao chapters. There are 40 Northern Mindanao chapters. Palawan chapters. There are 9 mother chapters ng Palawan. Palawan po ay hiniwalay po natin ito dahil malalayo po talagang mga isla ito. No? Kaya nung nagpunta po ako ng Puerto Princesa, klinaster na lang natin para sama-sama doon sa chapter na yon. Dahil talagang mahirap puntahan ang mga chapters doon. And there are 9 Palawan chapters. Tingnan po natin. Let's go to Visayas. Western Visayas chapters. There are 30 Western Visayas chapters. There are 30 mother chapters in Western Visayas chapters. Eastern Visayas chapters. There are 36 mother chapters in Eastern Visayas. And now let's go to very controversial international chapters. Isa-isahin ko po ito.
sa Athens, Greece. Naintindihan ko ang 2020 dahil ito po ay lockdown. Pero tandaan po natin na pinayagan kayo na mag-meeting. So saan na pupunta ang inyong mga pera? Kailangan mag-remit kayo. So congratulations Athens, Greece. 2016, 17, 18, 19, consistent ang kanilang pagre-remit. 2020, wala ho. Australia, 2018, simula ng pagka-president ko, 2019, 2018, 2019, 2020, wala. Ang hindi po nagre-remit, bibigyan po namin kayo ng panahon. Kapag hindi po talaga kayo mag-remit, para saan pa ho na ipagpatuloy ang inyong chapter dyan? Para saan pa ho na patuloy ang inyong pagtipon-tipon na gagamit kayo ng pangalang PBMA na hindi naman kayo nagre-remit? Kaya bibigyan ko kayo ng 3 months. After that, kung hindi pa rin kayo makapag-remit, doon po totodohin ng ating abogado, ng aking personal na abogado, na susulat po sa national. Ang national po ay susulat, i-guide po ng aking abogado doon sa inyong mga embassy, embahada ho. Para kayo'y kung may ikakaso sa inyo dyan, pwede kayo ma-deport. Lalo na ang inyong panloloko sa kapwa. Bahrain. So, 2018 hanggang 2020, wala. Calgary in Alberta, Canada. 2018, 2019 meron, 2020 wala. Canada, Vancouver. 2018, 2020 wala. Dubai. 2016, 2018, 2019, wala. East Malaysia, from 2018 hanggang 2020, wala. Florida. Bakit may Florida pa? Kung 2016 to 2020, wala. May tao man, may membro man, pero meron dito nakalagay. Dahil tandaan po ninyo, kami sa National ang mananagot sa BIR. Hanggat nakalista kayo sa Security Exchange Commission na buhay itong mga chapters na ito, kami ang hahanapan ng pag-audit ng inyong pera. Naintindihan ho ninyo? Bakit ako naghahabol ng remittance ninyo? Bukod sa kailangan ninyong buhayin ang national na mga buildings doon. Dahil bukod din sa inyong obligasyon. Hanggat may pangalan kayo dito na nakasubmit sa Security Exchange Commission, pananagutan ho ng audit, ng pag-audit ng pera ng bawat chapter ninyo, ang national ho ang magkakandarapang managot sa BIR. Hindi ho tayo tax-free. Guam, 2018, 19, 20, wala. Hawaii, okay, makikita ninyo sa screen. Hong Kong, okay, naintindihan ko dahil 2020 medyo hirap sila. At ang advice ko nga sa kanila, tanggalin na ninyo dyan ang inyong chapter. Pride na lang yan no? Tanggapin na ninyo na talagang konti na lang kayo dyan at hirap na hirap kayong magrenta. Walang nakikinabang dyan sa chapter ninyo. Mag-meeting-meeting kayo kahit saan. Kung kayo-kayo lang magtipon-tipon dyan sa corner, sa tabi-tabi kapag day off ninyo, okay na yan. Nasa puso ho ang binabasihan, hindi ho sa chapter. Kaya, wag na ninyong i-renew ang pagrerenta dito dahil almost 100,000 a month ang renta ng Hong Kong chapter. Kaya tanggalin na ho ninyo yan. Honolulu, Hawaii. Tingnan ninyo ito. Itong Honolulu, Hawaii, ilan na lang ang natirang sumusunod dyan. Sige, isa-isahin ko kayo Hindi ito by per chapter Ito ay remittances. Pero yung mga bangungot at sutil sa ating asosasyon, sa ating ministro, isa-isahin ko yan by individual. Wala akong pakialam kung nakapag-asawa kayo ng foreigner. Hindi kayo kakampihan ng inyong batas dyan kung hindi kayo susunod sa batas ng asosasyon. Ubusin ninyo dyan ang pera ninyo. I don't think baka hiwalayan na kayo ng asawa ninyo dyan kung alam nilang hindi kayo sumusunod. Kung pareho kayo nagkasundo ng mga eng-eng, di magtapatan tayo ng pera. Basta ako nasa batas. Japan. Okay, very good. Kodat Sabah East. Sa Nipa ho ito, sa Malaysia. Okay. Las Vegas, Nevada. Sus!
2017 hanggang 2020. Dahil ito ay nangunguna itong animal na itong doe na ito. O, iniintay ko nga magkaso ito eh. Sige, ikaso. Mga kawatan. Ito si doe na ito, tinext ko to noon pa. Na don't teach the people of my father to cheat, to lie, and to fool people. Because hindi yan ang tinuro ng aking ama. Dahil ito, walang tinuro ito kundi katarantaduhan eh. London. Okay? May London 1, may London 2 kasi masyado malaki ang UK, ano? Ito namang London 1 ay hindi na rin nagre-remit since 2018. Long Beach, California. Milan, Italy. Okay? New York. Nagkabuwag-buwag na rin itong New York sa sobrang laki ng New York. Ano? When I was there, nagka-problema din nung namatay na ang ating president doon. Tapos yung chapter natin doon nawala din. Pero nagkikita-kita pa rin. Ayusin ninyo. Padova, Italy. Walang remittances 2016 pero nag-remit naman ng 2019-2020. Palermo, Italy. Okay, very good. Paris, France. Okay, very good. Queensland, Australia. Okay, very good. Riyadh, Saudi Arabia. Rome, Italy. Saipan. Tanggalin na natin itong Saipan kung talagang walang remittances dahil mahihirapan tayo, paghihingian tayo ng auditing nitong BIR. From 2016 to 2020, alam ko may mga membro dyan sa Saipan. Kung hindi kayo magre-remit, tanggalin natin dyan. Dahil kami ang mananagot nito. Singapore. Okay. Very good. Stockton, California. Okay. Taiwan. L. Jane. Nasa Taiwan ka. Ayusin mo ang remittances ninyo. Toronto, Canada. Okay. Very good. United Kingdom. Victoria, Canada. 2018. Ito ang mga sinabi ni Manoy sa akin. Itong sa Victoria, Canada, itong sa ganito, sa ganyan, yan ang mga bumubuhay sa akin. Yun ang sinasabi niya sa akin nung siya ay nagtatago pa. No? Kaya hindi ko to in-announce ang mga ganito. Pero ngayon na wala ng ating Supreme President, umayos kayo. Virginia Beach. Virginia, USA. Winnipeg, Manitoba in Canada. Walang masama kapag sumunod tayo. Walang problema kapag sumunod lang. Para tayo maging solidified, para tayo maging united, solidified membro ng PBMA, sumunod. Walang problema. Dahil obligasyon ninyo ang mag-remit. Mapagbibintangan pa kayo kung hindi kayo mag-remit. Mapagbibintangan pa kayo ng inyong kapwa membro dyan na binulsa ninyo ang pera. Pangalawa, hindi ako nag-graduate ng Masteral of Public Administration para lang makasuhan ng kakapiranggot na pera dahil kami ang managot sa nasyonal. Kawawa naman si RV yung auditor. Di ba? Hindi lang si RV, kundi lahat. Sa nasyonal. Paano namin yan hindi naandyan yung mga pangalan ninyo sa SEC eh. Naka-registered tayo sa SEC, di ba? O lahat ng chapters andoon. So syempre, pagdating sa BIR, nasaan ang remittance ito? Nasaan ang remittance ito? Sasabihin namin wala. Maniniwala ba yung mga yan? Kung maniwala man, di ang daming papeles pa namin isasubmit doon na talagang wala kayo. Sasabihin lang, bakit hindi nyo isara yan? Hindi pala nagre-remit. Di yun din ang gagawin ko. Di ba? Kasi ako'y sumusunod lang sa batas ng Security Exchange Commission. Materially. Kung batas sa pag-uusapan. Pagdating sa pamamalakad, ako'y sumusunod din. Bukod sa batas ng ating gobyerno, batas ng ating spiritual division.
Ang unang madidissolve, meron pa palang pahabol, itong Floro. Itong si Floro, ang dating president, no? Marami ng reklamo ito sa kanya. Na-meet ko ito siya sa San Jose at kinongratulate ko nga dahil gumastos siya ng ilang milyon para mabawi ang chapter. Pero uulitin ko ho, kahit magkano ang gastos ninyo, kung ano man ang inyong dahilan, kung bakit kagastusan ninyo, mahal ba ninyo o gusto ninyo, pero kung hindi naman magustuhan ng tao ang pamalakad ninyo, huwag kayong mananakot na itatapon mo o tatabunan mo ang taong magpapalit sa'yo. Ako ang una mong tabunan, Mr. Floro. Dahil kami sa nasyonal ang magpapalit sa'yo dahil reklamo na ng mga membro doon. Itong si Floro nasa Adriano de la Concepcion chapter, no, sa Capiz, Ibisan Capiz. Meron ng bagong mga meron ng newly appointed president. Tinatakot niya dahil tatabunan daw niya kapag may papalit sa kanya. Humarap ka sa akin. Alam mo ang cellphone number ko. Ang kauna-unahang chapter na matanggal, dissolve permanently close. Dahil tabi-tabi tabi-tabi. Mamamasahiran lang naman kayo. Doble-doble ang gastos ninyo. Mamamasahe din kayo papuntang NCR, di ba? Bakit gagastos kayo dito pagagandahin ninyo ang subchapter? A-attend din kayo sa mother chapter ninyo. Doble-doble ang gastos ninyo. Hindi kayo makakapag-ipon ng ganon. Dahil sa marami kayong ginagastusan, sarili pa ninyong pamilya. Sa dami ninyong gagastusan, subchapter. Atin na naman kayo dito, meron naman kayong gagastusan. Atin na naman kayo dito, sa dami-dami. Bakit hindi na lang tayo mag-focus ng mother chapter sa bawat chapter ng aking mga binanggit? Pwera na lang kung talagang malalayo talaga. Mamamasahe rin lang kayo pupunta sa mother chapter. You might as well gastusan ang isa. Para rin kayo nagkapamilya, kung dalawang pamilya ninyo na may kabit kayo, di mamumulubi kayo. No? Noong July 13 ay may natanggap akong board resolution ng Diamante de Paro subchapter sa Caloocan City. It will be permanently closed. Bukod sa napakagulo dyan, lahat halos ng membro dito ay sila ang nananawagan sa mga iba't ibang mga subchapters dito sa Metro Manila para wag sumunod sa aking pamalakad. Tama ba yan? Now, I decided, together with the National, that the Diamante de Paro subchapter will be permanently closed. Permanent. Pag-uusapan sa National kung anong gagawin dyan. Kung nakapangalan talaga yan sa PBMA, now, pwedeng ibenta, ilagay sa National. Or parentahan, whatever. Because yes, we are non-profit organization, pero pwede tayong magnegosyo sa legal na paraan kung ating nakapangalan sa PBMA. Huwag lang ibulsa ng kanino. Siyempre, i-report naman sa inyo kung saan napupunta ang pera at magkano ang halaga. Dahil 90% or 99% ng mga membro dito ay sila ang mga naghihikayat sa mga nakararating sa aming report. Galing sa De Paro subchapters, madam. Sila nagpupunta sa mga iba't ibang subchapters, naghihikayat na huwag sumunod sa iyong administration. Close. Dahil salita lang, I need a concrete evidence para ito'y mabitay ang mga membro dito. Natanggal na ang presidente dito. At isang sa MGS. So, lahat ng membro ng Diamante de Paro subchapter, huwag kayong lumipat ng ibang subchapter. Dumiretso kayo sa NCR. Kung ayaw ninyong pagmumukha ng mga officials doon, lumayas kayo sa PBMA. Ganun lang kasimple. Closure, permanent closure sa Diamante. Kaya umayos kayo. Kung sasabihin ninyo sa Facebook dyan, magdadasal na lang ako sa bahay. Buti pa. Don't you know, naputol lang ang sinabi ko kanina. Dahil, sabi nga ni St. Paul, no? Si St. Paul convert yan. Tagahuli yan nila St. Peter noon.
Militarian siya noon, panahonan doon sa Rome. Hinuhuli niya kahit sinabi na ng emperor, wag niyo nang hulihin yung mga disciples ni Jesus, hindi naman ang aano yan, hindi naman nananakit. Hinuhuli pa rin niya, pero pinakitaan siya ng milagro ng ating Panginoong Jesucristo. Binulag siya, kinausap siya, tigilan mo na ang aking mga disipulo. Nag-convert siya, he was very religious. He became very religious. He became one of the, nagsusulat sa Biblia, ang sabi nga niya, ang lugar ng ating pagdadasal ay meron tayong tinatawag na private prayer room, which is our heart. No? Ang puso natin, dahil doon tayo babasehan. Hindi tayo kailangan magpagara ng lugar para kung saan tayo magdadasal. Magpatayo ng magara, pero wala na kayong mapakain sa pamilya ninyo. Para lang may madadasalan kayo. Pupunta nga kayo sa magagarang mga lugar. Pupunta nga kayo sa magagarang mga chapters. Pero ang puso naman ninyo ay taliwas sa pinapasunod ng ating ministro. Wala yan. Kaya ulitin ko po, kung gusto niyo manatili, sumunod sa batas na pinapasunod dito sa asosasyon ito. Maraming salamat. Magkita-kita tayong muli. God bless and stay safe.